Welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. At God bless po sa lahat sa inaabot ng programang ito. Thank you po. At sana pagpalain po tayo ng Diyos na lumika sa atin. At ang buong sambahayan natin. Okay po. Magkakaroon lang tayo mga kapatid ng opinion na may kasamang analysis regarding doon sa mga nangyayari at kaganapan sa ating paligid sa mga darating na pagkakataon. Pero yung gagawa natin ng analysis, hindi naman tayo magaling sa analysis po. Bali, opinion lang po natin yon at yung nararamdaman lang natin. Okay? Salamat sa mga nag-views at sa mga nag-subscribe. At yung sa mga nag-like po, thank you. Sobrang thank you po. Salamat po. Sana kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang, masaya na po ako doon. Thank you. Bibigyan natin ng opinion lang po natin to. Bigyan lang natin ng konting analysis. Yung second week ng, 'di ba? Kung kasi po ito second week ng January 2025. Bali analysis ko lang po parang medyo critical yung second week ng January 2025. Bakit? 'Di ba? Bakit? Doon sa doon critical doon sa current administration ni BBM, Marcos Jr. Sa nakikita ko, bali sa analysis ko, medyo critical na sana nga malagpasan yung mga ganitong klaseng mga salimuot ng mga usapin na hindi pwedeng ibaliwala nila to Bakit? Kasi malalaking grupo yung magkakaroon ng tinatawag ng mga pagtitipon, malalaking grupo ito na gusto sumabay doon sa grupo na makapangyarihan. Alam naman natin na makapangyarihang reliyon dito sa ating bansa, maging sa ibayong dagat At talagang hindi sa sinasabing may impluwensya talaga sila tungkol doon sa sinasabi na yung solid talaga sila Kaya ang analysis ko po medyo yung second week of January 2025 medyo critical po sa administration Bongbong Marcos na sana po malagpasan niya nga po, di ba? Ano nga po ito? Bakit nga ba magiging critical po? Unang-una, di ba? Yung first na usapin, yung tungkol sa nasabi naman to ni Senador Trillanes na nagkakaroon na ng tinatawag na usap-usapan sa group chat ng mga retiradong general, mga aktibo, maging yung sa mga kapatid maging yung sa junior officer, di ba? Nagsasalita na sila. Kumbaga, hindi na mapigilan kumbaga hindi na mapigilan yung mga ganitong bagay na speak up mula sa mga retiradong general hanggang sa mga junior officers na talagang nagsasalita base sa sinabi ng dati Senador Trillanes na yun nga baka nga po daw pero yung kanyang analysis baka hindi daw matapos yung termino ng itong tingin ko hindi naman matatapos niya siguro hindi ko alam kung i-analysis niya po yun di ba? Pero baka nga daw hindi matapos yung termino ng BBM administration yung kanyang panunungkulan. Base sa kanyang analysis. Yung analysis natin yun na talagang grupo na to ng mga, di ba? Hindi naman natin pwedeng ibaliwala yan dahil unang-una mga mga general yan. Mga ex-general ng Armed Forces of the Philippines sa PNP, hindi at saka mga junior officer na ngayon nagsasalita na rin. Hindi natin pwedeng kibit balikat po to. Bakit? Unang-una, mga ma-impluwensya sila doon sa mga tinatawag nila mga law. Mga upper kasi sila di ba? Sila yung mga nauna. Kapag nagsalita po yan, nakikinig doon sa mga lower na mga namumuno sa Armed Forces of the Philippines, di ba? Yung mga kanilang iniwanan. Meron pa rin silang diyan. Kumbaga may say pa rin sila diyan na kapag sinabi, pwedeng sumunod o ma-impluwensyahan. Kaya yun nga sabi ko, yung second week of January 2025, parang tingin ko sa sarili opinion ko, critical yung situation baka yung sa current administration, di ba? Yun nga po yung unang-una sinabi niya. Pangalawa, pangalawang issue na talagang hindi pwedeng ipagkibit balikat yung gaganaping big rally ng INC, di ba? Hindi pwedeng ibaliwala nila yan, di ba? Kasi malaking grupo po ito. Isa pa, grupo ito pero masasabi natin solid. Maraming grupo dito sa atin na umusbong. Marami naman talaga yan. Marami mga evangelical, mga born, lahat. Marami yan. May yung ating mga kapatiran Muslim. Marami mga grupo na masasabi natin malaki talaga. Malaki rin naman. Sa Catholic, di ba? Malalaki. Pero yung bukod tangi lang yung IC, may solid talaga.
di ba? Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng ibaliwala nung administration yung ganito mga kaganapan. Talagang kapag kumumpas po talaga o sinabi ng tagapamahala ng talagang kusa silang sumusunod. Bakit? Gusto nila yon. Bahagi ng doktrina po nila kasi yon. Na talagang kaisahan nila kahit anong, kumbaga meron kasing salita sa yung kasabihan, meron kasing nananalaytay sa kanilang kaisipan at saka yung sinasabi ng sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Meaning, kapag, di ba, nararamdaman niya yung kapwa niya, membro, di ba? Ramdam niya yon. Pero hindi ibig sabihin, ibig sabihin pag mali, ganun, hindi po, alam naman nila kung nasa tamang linyahan yung kanilang mga membro, di ba? Kaya, iyan, pag sinabi, kalingkingan, sakit ng buong katawan, nararamdaman nila yung pagiging membro nila. Kaya ganun. Solid talaga po ito. Kaya ito, masasabi natin na, hindi ko sa sinasabi na ito'y maging bahagi ng, di ba, nung pag domino effect. Ay, opinion ko lang po yun. Baka nga, di ba? Baka nga ito nga yung maging mag-domino effect. Yung last vlog ko, nasabi ko po yan. Baka nga po mag-domino effect. Pero, yung layunin ng rally na yan, ng INC, ay para sa kapayapaan. Para sa ikabubuti ng ating bansa, para doon sa mga ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Dahil unang-una, malaking ginagampanan ng INC sa pagbibigay ng katulad ng lingap sa mamamayan. Imagine mo, natatandaan niyo po mga kapatid, way back 2018, nagkaroon sila ng tinatawag na worldwide walk. Diba? Worldwide po yun. Sino po yung nakinabang dyan? Yung lahat ng mga African na kanilang tinulungan doon, nagkaroon ng mga bahay doon, mga farm, nagkaroon ng hanap buhay, yung mga walang hanap buhay doon sa Africa. Iyon yung benepisyo noon, yung worldwide walk na yun, ay yung mga Afrikano na talagang hirap sa buhay. Binigyan nila ng pagkakataon na maging normal, hindi naman normal naman, pero yung kahirapan po kasi daman-daman nila doon. 'Di ba? Daman-daman nila yung kahirapan doon sa Africa. Binigyan nila ng kaunting pag-asa. Bakit? Binigyan sila ng mga mapagkakaabalahan doon, nagkaroon ng farm, may mga baka na doon, 'yun. Kumbaga tinuruan ng pamunuan ng INC kung paano mamuhay ng may disente na namumuhay ka ng desente pero naglilingkod ka sa Diyos sa taas, di ba? Yun ang isa sa mga nakinabang doon, yung sa worldwide walk na yon. Na almost record naman po yan, 3 record holder ng Guinness Book of Records sa isang pagtitipon. Sila lang nakakupo nun. Wala pa pong kumangkuha nun at wala pa pong nakakabura nun yung record na yun sa Guinness Book of Records, yung ginawa na yon 2018. Yan. Hindi pwedeng ipagwalang bahala ng BBM administration yan. Yung gaganapin na rally sa January 13, 2025. Yan. Base po sa personal kong kaalaman na nakuha at nagbigay ng information regarding dun kung saan. May nagtatanong po kasi mga kapatid kung saan daw yung location. Kasi may naglabasan, di ba? Sandali lang mga kapatid. May mga naglabasan kung saan may naglabas ng na sa Luneta daw yung location. Kasi di ba nailabas yung mga social media yan. Sa Luneta daw yung location ng rally na yun. Pero base doon sa personal kong nagbigay sa akin ng kaalaman tungkol doon, nalaman ko, kung mali po ako, sorry ha, kung ito'y mali man, pakicorrect nyo na lang po. Pero base sa aking kaalaman ay sa Liwasang Bonifacio, gaganapin yung rally ng INC sa January 13. Kung mali po ako, pakicorrect po. Sorry po kung mali po ako. Pero yun lang, bahagi lang yung nakarating sa akin at nalaman ko na sa Liwasang Bonifacio. May mga nagtatanong din, base doon sa na kung pwede sumama, pwedeng maki-join sa rally. Kasi marami ng mga grupo na gustong sumali. Gustong maki-join sa gaganaping rally ng INC na yan. Marami yan, evangelical. Basta marami nagpapaabot na gustong sumali. Base doon sa aking personal na kaalaman, personal na napaabot sa akin, maging yung mga kapitbahay o kaibigan ko, pwede ko siyang invite o pwede silang, kumbaga, welcome po yung rally sa pwede sumama.
Ibig sabihin, pwede mo isama. Pwede nilang isama yung mga kakilala na hindi member ng ganun. Pwede sumama. Kaya, yun ang maganda doon. Kaya, yung estimate, ito, rough estimated ko lang po ito. Kasi, sa malalayo, kasi itong gaganapin na, na to, worldwide po ito. Buong mundo po ito, yung gaganapin na to. Maging sa iba't ibang dako ng buong mundo na approximately umaabot sa mga 80 countries, continent, mga ganyan, 80 to 85 continent ang abot nung INC na di ba? Iyan, gaganapin yan sama-sama, buong mundo, parang isang tao nakikilos lang. Ipakikita lang nila yung pakikipagkaisa. Pero dito sa Pilipinas, siguro, yung mga kalapit probinsya lang, yung parting Quezon, di ba? Parting Bulacan, Pampanga, yan, malamang magsisipag datingan yan. Pero yung medyo malayo, siguro mayroon pa rin malalayo katulad sa part ng Cebu, mga Visayas, Mindanao, siguro mayroon silang lokasyon dyan na doon na lang. Kasi siyempre, ganun yun kumbaga sa pamasahe pa lang, di ba? Hindi nila ma-afford yun, di ba? Pero yung mga malapit na probinsya dito sa parting Rizal, yan, sigurado, nasa liwasan mo. Kung sa liwasan nga po inuulit ko po pero base sa napaabot sa akin, sa liwasan daw. Pero kung mali po ako, i-correct na lang po. Darating talaga yan. Kasi nga yan ay pinaghandaan na. Pero may mga lumalabas na mga theory na biglaan daw. O hindi po, paano biglaan? Naiinip na nga po yung iba. Diba? Hindi biglaan. Talagang may nilagay na eksaktong date. Tapos naglabas pa to si Pebbles ng kanyang opinion. Wag. Pebbles, please, wag. Walang masamang balak ang INC sa administration BBM. Ang layon nila ay suporta lang sa no impeachment BP Sara. Iyon ay sinabi na rin naman ng BBM, di ba? Sinabi niya yan na walang mapapala o walang makukuha ang sambayan ng Pilipino tungkol sa impeachment na yan. Kaya no impeachment lang. Yung gaganaping rally na yan, no impeachment at para sa injustice, di ba? Ganun lang. Iyon, sana wag niyo pong haluan ng kung ano ba mga duming kaisipan tungkol sa mga bagay na yan. Wag niyo pong intrigahin yung mga gagawin ng INC kasi nga malinis po ang kanilang layunin. Okay po. Iyon, pangalawa po yun, di ba? Yung pangatlo po, yung ay others issue, yung mga others issue na magiging kalakip doon sa critical situation sa itong second week of January 2025. Yung other issue, yung di ba? Na hindi naman talaga pwedeng na parang hindi napansinin. Itong other issue, yung budget sa 2025, di ba? Masalimuot po yan. Yan yung other issue na naririnig natin na ayaw ng mga tao na yung budget 2025, maraming nawala dyan. Marami nabawasan ng mga pondo na ibig sabihin magiging sanhi na para mawala ng, kumbaga, kulang ng pagsiservisyo ang gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Yung 2025 budget na ipinopropose ng BICAM ng joint ng Congress at saka Senado, alam nyo naman po yun. Sa PhilHealth pa lang, zero budget na, di ba? Tapos maraming nabawasan. Unang-una, base sa saligang batas na nasa batas naman po yan, dapat daw kauna-unahang bigyan ng malaking pondo yung DepEd o edukasyon ng ating bansang Pilipinas. Bakit? Kasi sila nga po yung pag-asa ng bayan, di ba? Itong mga batang to, yung mga nag-aaral, sa parte ng edukasyon, sila yung generation di ba? Kaya binibigyan ng malaking budget yung DepEd na yan. Bakit? Edukasyon nga. Diba? Sino ang magmamana o sino ang susunod ng mga henerasyon kung yung mga kabataan ay walang edukasyon, di ba? Ginawa niya, binawasan po yung budget ng DepEd na napakalaking halaga, di ba? O ano ibig sabihin? Other issue po yun, di ba? Yung sa DepEd na yan, napakalaki niya. Bakit? Yung mga kabataan, mawawala ng tinatawag ng mga services na ikagaganda na edukasyon para umangat yung antas ng kanilang pag-aaral, di ba? Maging dito sa ating lokal hanggang sa mga abroad, may mga competition din po kasi yung ating mga kabataan sa larangan ng edukasyon na ipinapadala, di ba? Baka maapektuhan, di ba? Dahil nagbawas ng budget doon sa DepEd. Pangalawang issue yung tinatawag na impeachment.
against kay BP Sara, 'di ba? Mabigat po 'yan. Baka nga, 'di ba, yung impeachment po kasi wala namang kabuluhan, wala namang magiging benepisyo sa sambayan ng Pilipino. Ito po mga kapatid, ma-impeach mo ba si BP Sara? Gagaan o bababa ang bilihin natin? Hindi naman. Gagaan ba yung ating deficit sa utang natin sa international, 'di ba? Na almost 16 trillion na po yung utang natin, 'di ba? Sa iba't ibang parte ng mundo na malalaking bangko, 'di ba? Ang laki na po niya, 16 trillion, 'di ba? Ang balita po natin ito pa, may bagong balita na other issue, yung para daw matugunan yung 2,000 budget na pre-propose nila, mangungutang uli. Imagine mo mga kapatid, mangungutang uli ang BBM administration para yung lahat ng mga proposed budget nila ng 2025 ay matugunan, maibigay sa sambayan ng Pilipino. Ang tanong ito, nasaan napunta yung pinagbilihan ng 25 toneladang ginto na reserve ng Bangko Sentral? Ito tinatanong po namin, saan napunta po yun, yung pinagbentahan? Di ba? Almost approximately 29 billion ata yan yung pinagbilihan ng 25 toneladang ginto na reserve ng Bangko Sentral. Saan napunta yung pinagbilihan noon, di ba? Nasaan napunta yon? Tapos yung kinuwang budget do sa PhilHealth na, di ba, ito, kinuha nila yung 98 billion sa PhilHealth, inilipat nila sa program, di ba? Na binigyan ng TRO ng Supreme Court. Almost 27 billion na lang ata natitira. Nailipat na yung nauna. 60 billion ata, something, o ganon. Di ba? Ibig sabihin, saan napunta yun? Di ba? Bakit doon nila sa program? Papagawa din ng subway, ganyan. Tama, okay naman. Pero alam naman natin mga kapatid, dyan sila kumikita sa mga infra. Bakit? Ang laki lang mga porsyento nila dyan. Iyon, other issue po yun. Diba? Yan yung mga ganyang kuha na yan. Issue rin po yan sa administration ni BBM. Diba? Tapos yun nga, yung sa 25 na tolyada ng ginto, saan napunta po yun? Diba? Tapos ito matindi. Yung mga bagay na binawas sa mga armed forces modernization, binawasan din nila. Sa PDIC, diba? Sa PDIC, nagbawas din sila sa budget ng 2025. More on, 117 billion ang ibinawas doon. Ang laki noon, di ba? Ang laki noon. O, ang tanong ito malaking tanong. Saan napunta? Ibig sabihin doon pala, saan napunta yung mga binawas na yon? Kung yun may gagawin ng saan mapupunta yun? Di ba? Ibig sabihin, kasi nga, ang naging prioridad nila, yung administrasyon na to, yung AKAP, di ba? Nilaanan nila ng 29 billion yung AKAP diyan, tapos 5 billion sa Congress. Doon nila ibinigay yan. Na samantalang, kung tutuusin mga kapatid, wala namang konkreto. Di ba? Na hindi mo alam kung talagang totoong kapos sa pangangailangan, kapos sa kita. Kasi yun ang pinagmamalaki nila. Na ibibigay naman daw doon sa mga kapos na kita na mamamayan. Pero nasusure ba natin na talaga yung nabigyan ay kapos sa kita? Base doon sa ating mga nakita at mga napanood, may magagandang buhay sa pamumuhay sa atin na nabigyan ng akap. Nabigyan ng tulong o doon sa tinatawag na akap na yan. Nabigyan ng subsidy o yung cash. Na samantalang, hindi naman hirap sa pamumuhay. Iyon ang, hindi nila talaga makukuhan, masasala. Kasi nga, unang-una, basta sinabi lang, ito, abot na lang. Diba? Kaya, iyon ang mga issue na itinatanong, ipinupukol sa administrasyon na to, na talagang mabigat sa darating na second week of January 2000, critical. Base sa aking opinion lang po base po sa aking analysis lang po Hindi po tayo magaling sa analysis, pero iyon nararamdaman ko lang na yung second week ng 2025 January magiging critical sa current administration ng BBM. Bakit? Maraming mga issue na ipinupukol na hindi masagot. Tapos ngayon, ito siguro pagbabalik daw ng Congress sa January 6, ipipilit yung impeachment. Ay, mabigat po yun. Mabigat po yun. Dahil unang-una, after ng 6 na yan, siyempre, pag naran yan sa Congress na ma-impeach niya, sige, sabihin natin na-impeach si BP. O, dadalhin sa Senado. Yung second week of January, iyan na yung mga grupo na magsisipaglabasan. Gusto nyo ba ganon?
'di ba? Baka mag-domino effect nga, 'di ba? 'Yun, sandali lang po. Baka nga mag-domino effect yung mga ganitong gaganapan ng mga grupo na talaga nagbibigay na ng mga sentimento laban sa administrasyon na to na mabigat. Baka hindi niya baka hindi niya ma-overcome yung mga ganitong usapin, maging sanhi ito upang para ma-stress siya o ano pa man. O siyempre, alam mo naman yung mga retiradong military, di ba? Malakas yung impluwensya niyan sa mga iniwanan, sa mga junior officers. Malakas ang impluwensya niyan. Huwag nating sabihin na wala na sila. Dahil unang-una, retirado na po sila. Hindi po. Pinakikinggan yan. Kung tawagin yan sa mga salitang kanto, yan yung mga kuya nila. Yan yung mga tatay nila, yung mga kuya nila. Sa formal na pamumuhay ng ating mga Pilipino, bilang mga Pilipino tayo, sino bang pinakikinggan natin? Di ba? Yung mga kuya natin, pinakikinggan natin yung mga tatay natin, nanay natin. Di ba? Iyang mga retirado na yan, iyan yung mga nanay, tatay at mga kuya nila na may posible na makinig talaga yung mga kasalukuyan na mga namumuno sa Armed Forces of the Philippines, sa PNP, di ba? Yung mga junior officer na yan, baka nga dyan makinig yan. Bakit? Mga kuya nga nila yan. Di ba? Ang mga tinatawag yan mga kabalyero na mga kabalyero ng PMA, di ba? Na posibleng makinig. Kaya critical talaga yung second week of January ng 2025. Kaya ang kwan doon, anong gagawin ng BBM administration pag ganito umusbong na yung mga ganitong mga situation na hindi niya mapigilan, hindi niya na mapipigilan yung pagsambulat nito yung mga damdamin ng pagsasalita, yung mga grupo na gusto nang lumabas ng kanilang mga hinaing, yung kanilang gusto na nilang tumayo, hindi na niya mapipigilan to. Baka ito nga maging daan upang mag-domino effect, yung sinasabi ko, doon sa party na yon na yung gaganaping rally ng ANC, baka lang po, iyon maging domino effect na sabayan ng mga iba't ibang grupo. Kaya ang tingin ko doon, analysis ko, critical yung second week hanggang third week ng month of January 2025. Critical sa current administration. Kung ma-handle niya na maganda to, pero analysis ko lang maging yung mga retirado, dismayado na. Nagsalita na sila. Diyan, napanapan niya na po, nagkaroon ng meet and greet yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Yung mga general. Malaki impact po yun sa mga retirado, hindi pa nagsasalita. Baka nga, di ba, sa pamamagitan ng mga ibang nagsasalita, makumbinsi na rin. At yung mga retiradong general na yan, malamang yung kasalukuyang nakaupo o mga nanunungkulan sa IAFP, PNP, baka mapakiusapan. Bakit? Mga kuya nga sila mga tatay, nanay sila di ba? Makikinig at makikinig, di ba? Dahil sa tindi ng mga issue na lumalambong yung umiikot sa ating usapin dito sa administrasyon nito na hindi ka tanggap-tanggap naman sa iba, di ba? Unang-una ito, tingnan mo mga kapatid yung mabigat na issue talaga, yung pagkain natin. Kulang sa pagkain, kulang sa production ng pagkain natin, kulang sa suporta sa magsasaka itong administrasyon na to. Na almost base sa computation nung magaling dito, papalo lang siya ng 2 billion, okay na yung mga equipment ng mga magsasaka, makukumpleto na, makakadagdag sa production ng paggawa ng kakainin natin, yung mga magpapalay na yan, yung magnyunyog na yan, approximately 2 billion lang maaayos yung kakulangan ng production ng pagkain natin. Mabigat na usapin yan tungkol sa pagkain. Bakit? Hindi na mapigilan yung pagtaas ng mga bilihin. Sobrang mahal ng bilihin mga kapatid. Hindi na natin abot kaya. Yung pangako nila na 20 pesos na bigas, wala na po yun. Ipangarap lang. Yung panaginip lang, hindi talaga mangyayari yun. Yung mga ganong usapin, hindi talaga mangyayari yun. Yung mga bahagi ng tinatawag na estratehiya para iboto ka lang, di ba? Ganon lang yun. Pero sa totoong realidad na pag-uusap o mga pamumuhay, hindi mangyayari yun 20 pesos, 1 kilong bigas. Hindi po mangyayari yun. Malabo pa yun. Kung malabo yung sabaw ng pusit, mas malabo pa sa sabaw ng pusit yun.
Sigurado ko yun. Tapos yung pangalawa, yung edukasyon. Nasabi ko na sa una. Yung edukasyon, importante yan sa mga kabataan sa ating bansang Pilipinas. Sila yung generation po sila eh. Dapat bigyan natin sila ng sapat na edukasyon para sa kinabukasan at ikagaganda ng ating bayan. Sino ba nga halili, di ba? Sa mga nakaupo ngayon, di ba yung mga kabataan, sila yung mga kasunod eh. Kaya tinatawag natin generation, di ba? Eh kung wala silang masapat na magandang edukasyon, saan sila pupulutin? Saan pupulutin ang ating bansang Pilipinas? Kung kulang sa suporta yung gobyernong ito sa edukasyon, na binawasan nila yung budget ng DepEd, ano mangyayari sa edukasyon ng bansang Pilipinas, di ba? Babagsak, hindi kayang makipagkompetisya sa mga kalapit bansa natin. Bakit? Eh kulang nga sa pondo eh. Paano ka makikipag-compete sa mga kalapit bansa natin kung yung pondo ng edukasyon mo ay talagang kulang? O paano? Ano mangyayari sa mga edukasyon o ating mga kabataan na nag-aaral? Magiging mababang kalidad ang pag-aaral nila. Bakit? Pinagkakasya na lang eh. Yung kung anong pondo na mayroon, bababa yung kalidad ng edukasyon ng bansang Pilipinas. Pangatlo, yung kalusugan, di ba? Yung sa health sector natin, health program natin. Talagang zero budget yung nilaan nila dyan sa PhilHealth na yan. Sasabihin nila, wag daw mag-alala dahil gagawa nila, hindi daw mabaw. Hindi po eh. Paano hindi mag-aalala? Paano mo mapapaganda yung serbisyo ng kalusugan o health problem natin sa ating bansa kung kulang sa pondo? Yung pondo ng sa health program natin, kinuha nyo, binawasan nyo. Tapos sasabihin nyo, gaganda yung serbisyo sa health? Paano gaganda? Real talk lang mga kapatid. Binawasan mo yung pondo, siniro balance mo yung subsidy ng PhilHealth. Paano gaganda? Yun ang magandang tanong eh. Para bang mga kapatid, para bang sinasabi mo, huwag kang mag-alala. Yun sabi ni BBM eh, huwag po kayo mag-alala dahil hindi mababawasan yung serbisyo ng ating kalusugan base do sa mga mahihirap na pangangailangan. Ang tanong ito, malaking tanong, paano gaganda yung serbisyo ng health program natin o ating kalusugan na isinasagaw ng gobyerno kung babawasan mo yung pondo, sinero budget mo yung subsidy, hindi na, di ba? Tapos yung pondo na nakalaan doon na reserve nila, na fund nila, kinuha nyo. Paano ga? Sige nga, kahit, alam niyo mga kapatid, mahina ako sa mathematics eh. Sobrang hina ako sa mathematics totally, talaga. Mahina ako sa mathematics. Pero yung ganong nagbawas, sinero budget yung subsidy, tapos gaganda yung serbisyo, parang hindi siya, walang kwan eh. Parang kahit mahina ako sa competition, parang hindi tama. Siguro, kung dinagdagan yung budget, tapos hindi siniro yung subsidy ng budget ng PhilHealth, doon ako maniniwala na higit na gaganda yung serbisyo ng kalusugan. Bakit? Kumpleto sa budget. Tapos sasabihin nyo, huwag mag-alala. Paano hindi mag-alala? Mga kapatid, ito, sina-challenge ko po kayo, pumunta kayo sa ospital ng mga public. Pumunta po kayo, bumisita po kayo sa mga ospital na public. Tingnan nyo lang, once lang kayo pumunta, please, pumunta lang kayo. Parang mall, sa dami ng tao na nagpapagamot, madaming pasyente. Tapos kukulangan mo ng budget, sasabihin mo, hindi mababawasan. Real talk tayo mga kapatid. Binawasan mo, tapos hindi magkukulang ng serbisyo. Saliwa sa pag-iisip yun, yung mga ganon. Imagine mo, zero subsidy o budget yung PhilHealth, tapos sasabihin mo, walang problema, hindi magsasuffer yung serbisyo ng PhilHealth sa mga sambay ng Pilipino. Napaka-imposible noon. Doon na lang sa mga MRI, CT scan, X-ray machine, ultrasound. Ang lalaki ng binabayaran nila yan. Dapat dyan nilaan nyo. Hindi nyo kinuha dapat yung pondo dyan at nilagay nyo sa program. Bakit? Doon kasi po, makakapagnakaw po kayo doon sa program. Maliwanag po yan. Sorry po sa sinabi ko ha. Sorry po. Pero doon sa infra, doon talaga yung nakawan. Doon talaga yung mga porsyento na ginagawa. Kaya doon yun inilipat sa program yung pondo ng PhilHealth. Bakit? Para magkaroon kayo ng tinatawag na porsyento doon sa paggagawa ng subway, paggagawa ng mga kalsada, paggagawa ng mga tulay, mga building, di ba? Diyan, ang laki ng porsyento ng mga crocs ng House of Representatives. Sa bawat district na yan, ang laki ng porsyento nila dyan.
almost nawawala, almost siguro estimated mga 40%, di ba? 60% na lang yung nagiging implementation doon sa budget na yon. Ang laki na nawawala. Bakit doon nilipat? Kasi doon nga yung nakawan. Doon yung mga kupit, doon yung mga mekos-mekos na ginagawa para magkapera, di ba? Kaya doon nila nilipat yon. Pero hindi nila naintindihan yung kalagayan ng sambayan ng Pilipino na maraming namamatay. Maraming walang pambayad sa ospital. Maraming walang pambili ng gamot. Ramdam nyo naman po yan. Kung kayo hindi nyo nararamdaman yun, yung mga bagay na yun, na issue yun, sorry. Siguro nga, baka mayaman ka. Siguro nga, dahil may sarili kang health card. Kaya hindi mo nararamdaman yun. Pero kami mga ordinaryong mamamayan, ramdam namin po yun. Yung kakulangan namin ng pagbayad. Doon lang alam po kami umaasa sa health na yun eh. Pero imagine mo mga kapatid, personally ako at saka yung anak ko, nag-cover kami ng PhilHealth na confine kami sabay sa isang hospital, di ko na sasabihin. Ang matindi, sabay pa kami. Imagine mo mga kapatid, ang na-cover lang namin, nakapakaliit doon sa PhilHealth namin. Na-cover doon sa bayarin namin. Kaya ang nangyari, siyempre, bunot bulsa na kami, di ba? Pero lagi natin tatandaan mga kapatid, yung PhilHealth para sa mga mahihirap. Yung PhilHealth para sa aming mga mahihirap, sa ating mga ordinaryong mamamayan. Pero bakit kayo, sa inyo, kayo ang namamamasa o kayo ang nagiging bastante sa ginagawa nyo sa PhilHealth? Ito nga po, di ba, na-raise out sa hearing ng Senado sa pangunguna ni Christopher Bongo na kung hindi daw may tumayong isang board of directors sa PhilHealth, natuloy yung anniversary. Imagine mo mga kapatid, yung anniversary nila na fund na gagamitin, pumapalo ng 138 million, 138 million anniversary. Oh, pera nyo po ba yun? Ang tanungan niya, di ba? Marami ng mga pasyente ang matutulungan sa 138 million. Pero iniisip nyo yung sarili nyo lang kasiyahan. Yung magkaroon lang kayo ng kasiyahan sa sarili nyo. Pero ang tanong, hindi nyo po pera yun. Pera nyo po ba yun? Hindi. Sa sambayan ng Pilipino, yung pera na yun. Dapat yung pinaglilingkuran nyo, yung sambayan ng Pilipino, huwag kayong maging waldas dyan sa mga bagay na yan. Huwag nyo isipin yung mga ginagawa nyo na para sa inyo, sa ikaliligaya nyo. Samantalang maraming tao, maraming Pilipino na nagdarahok, nahihirapan sa kanyang bayarin sa ospital. Kaya nga sina-challenge ko nga po kayo Pumunta po kayo sa public hospital. Makikita nyo, akala mo mall. Bakit? Sa dami ng pasyente. Iyon dapat ang pinagtutuunan nyo ng pansin, mga kapatid. Yan masakit. Kaya nakakalungkot. Diba? Yung mga ganitong bagay na kuwan, sana nga po, itong critical na situation na second week of January, sana. Pero ako, may humble advice ako kay BBM. Kung hindi mo naman kaya talaga magpatakbo ng isang bansang Pilipinas, nakita naman natin na talagang may nagdidikta lang talaga, hindi naman talaga may mga nag-shoot ko lang sa'yo, katulad ni Tambak, Lisa. Hindi naman hinala bilang pangulo yan, ni isang boto yan si Lisa, wala naman, di ba? At yung mga humble advice lang mga kapatid. Kung hindi na kaya at hindi na kaya yung situation na patakbuhin ng Pilipinas, taas kamay na po. Kamay na po kung hindi naman kaya. Kung mahal mo yung sambayan ng Pilipinas o mahal mo yung bansang Pilipinas, taas na kamay na po. Mayroon lang po akong humble advice. Siguro, ito nangyari na po ito sa panahon ng Irap Estrada, di ba? Pwede naman pong mag-graceful exit nang walang ano pa man nasasaktan, walang ano pa mang nangyari, yung advice na yan, maganda yan. Bakit? Mamahalin ka pa ng Pilipino, yung tinatawag na graceful exit. Damdamin mo lang, BBM, damdamin mo lang yung mangyayari, yung itong kaganapan na to na sunod-sunod. Kung hindi na kaya, taas ng kamay. Siguro, mamahalin ka pa ng Pilipino. Hindi ka pa kamumuhi ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Naramdaman mo yung mga inaing at mga issue na hindi naman talaga ordinary. Na iyon ang nagtitrigger sa mga sambayan ng Pilipino para para kamuhian ka, magalit sa'yo. Wag. Lagi natin tatandaan, di ba?
yung bagay na panunungkulan, dapat minamahal tayo ng sambayan ng Pilipino. Diba? Kung itong bagay na to at naroon, pwede, tingnan mo yung nangyari kay Erap, di ba? Graceful exit, di ba? Minahal pa siya ng sambayan ng Pilipino. Walang ano ba. Hindi katulad yung nangyari sa ama mo na talagang pinalayas. Talagang minura, sinabihan ng salot. Masakit sa damdamin po yun. Masakit po. Para sa'yo po yun, ha? Para sa'yo, di ba? Masakit sa'yo yun. Bilang Pilipino, nakikita ko naman, bilang Pilipino, nakita ko naman, mabait naman po ka talaga. Kaya lang, yun nga, nai-impluwensyahan ka lang ng mga bagay na hindi naman hinilal, di ba? Dapat ganun. Pakiramdaman mo lang yung sarili mo. Kung hindi na kaya, taas kamay na. Pwede naman eh. Mag-graceful exit, pinakamabisang pamamaraan. At hindi mo na talaga pwedeng isang tabi yung mga usapin na to, yung mga issue na to na ni-raise out natin. Hindi mo na pwedeng isang tabi po yan. Lulusot at magiging lalabas pa rin yan. Talaga i-insist nila yan, yung mga ganyang issue, na mabibigat po yan. Ang mabigat nga doon, di ba, sana, kung mahal mo yung sambayan ng Pilipino, kung mahal mo ang bansang Pilipinas, ganun lang mga kapatid. BBM, siguro, yun, pinaka-humble advice, yun nga, graceful exit. Pinakamabisang pamamaraan yan, na walang anuman, di ba? Yung nangyari kasi kay Erap, di ba? Withdrawal of support, di ba? Withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines, PNP, mga mamamayan. Tapos nag-graceful exit siya, di ba? O, minahal pa siya ng sambayan ng Pilipino. Thank you at God bless. Sana nagkaroon tayo. No? Nabigyan ko lang ng kaunting analysis. Hindi naman tayo expert sa analysis po. Opinion ko lang po yun. Nararamdaman ko lang po yun. Yung tinatawag kong critical situation sa current administration. Itong darating na second week of January 2025. God bless. Sana ingat po tayo lagi. At nawa nga umunlad na po ang ating bansa Pilipinas. Salamat po at God bless. Lagi kong sinasabi mga kapatid, lagi kong sinasabi, pag mali, di ba? Pag tama, doon tayo magsama-sama at magtulungan tayo. God bless po. Salamat.